Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay patuloy na magpasalamat at magpuri sa Diyos. Siya po ang dahilan kung bakit tayo natitipon sa araw na ito. At para po sa ating mga minamahal na obispo at mga kaparian, mga religious at ang atin pong mga punong bayan at lingkod ng bayan, maraming salamat po sa pakikiisa sa parokya at sa dambana ng Nuestra Señora de Aranzazu sa napakahalagang yugto na ito ng kanilang kasaysayan. At para po sa mga kapatid nating nasa labas ng simbahan, nakatayo doon, nasa ilalim ng payong, hi! Naririnig niyo pala kami, ho? Ibig sabihin yan, hindi kayo hiwalay sa pagdiriwang, no po. At dahil kayo'y nakatayo, kayo ang nakikiisa sa akin ngayon. Kasi nakatayo rin ako, no po. Ayan, kayo ang aking mga companions. Yung mga nakaupo, well, bahala na ang Diyos sa inyo. Marami na pong nasabi, mula pa kanina, siguro mula pa nung inanunsyo ang deklarasyon ng pagiging pambansang dambana ng ating parokya tungkol po sa kasaysayan ng ating debosyon dito sa bayan ng San Mateo. Ibig ko lang pong magdagdag ng kaunting pagninilay, batay rin po sa mga pagbasa. Una po, maganda ang pagkapili ng araw ng deklarasyon ngayon dahil po ngayon, ika-22 ng Agosto ay kapistahan ng ating mahal na ina bilang reyna ng langit at lupa. At nung panahon po ni na Jesus, iba't iba ang uri ng reyna. May mga queen mother. Reyna sila dahil ang anak nila ay hari. Meron din namang queen consort. No po, yung reyna dahil ang asawa niya ay hari. At merong iba, mga queen regent, mga pansamantala habang ang hari ay naghahanda na maging hari. Anong klaseng hari, reyna ang mahal na ina? Siya ay queen mother. Reyna siya, atin siyang reyna dahil ang kanyang anak ay ang ating hari. Ang kanyang pagkareyna ay nakaugat sa kanyang pagiging ina ni Jesus. Putulin natin ang ugnayan na yon na hindi naman natin pwedeng putulin, ang kanyang identidad bilang ina ay mawawala. At ang kanyang pagiging reyna ay mawawala rin. Ang kanyang pagiging ina ni Jesus na siyang hari ang nagbigay sa kanya rin ng karangalan bilang reyna. Kaya po, parang naririnig ko ang mahal na ina. Sabi niya siguro, pinararangalan niyo ako bilang inyong ina at reyna. Well, para maging ganap yun, pumunta kayo sa aking anak, siya ang hari. Pag hindi kayo lumapit sa kanya bilang inyong hari, siguro hindi ako ang inyong reyna. Sino ang tunay na nagpaparangal kay Maria bilang reyna, yaon lamang kumikilala at sumusunod kay Jesus bilang hari. Okay. Bakit kaya tahimik? Opo. O yun ho yung una, kasi yun ang piyesta ngayon. Ikalawa po, ay ibig ko hong balikan itong bahagi ng tradisyon na pakita ang mahal na birhen o nakita ng isang pastol na nagangalang Rodrigo
ang estatwa, imahen ng mahal na ina, kasama ang anak na si Jesus, sa ibabaw ng isang palumpong na puno ng tinik. At yun po ay sa Oñate, bahagi ng Basque region ng Spanya. At ang salita nila doon ay, yun na nga, yung lingwahe nila, yung Basque language. At nung nakita raw noong pastol, yung mahal na ina at ang anak, doon sa mga tinik na halaman na meron ding mga prutas, ang sabi niya ay, Aranza su. Na ang ibig sabihin, su, ikaw, nasa mga tinik. Aranza, tinik. Su, ikaw. Ikaw, nasa tinik. Di ba ikaw ang reyna ng langit at lupa? Bakit ka nasa tinikan? Aranza su. Ayun, no? Mga halahala. At yun po yung hawthorn, na may mga bulaklak at meron ding mga halaman na parang berries. At ang mga tinik ay minsan may sa 1.5 inches at yung iba po umaabot ng 4 inches. Matinik. Bakit naman yan ang pinili ng mahal na ina? Aranza su. Ikaw nasa tinik? Akala ko nga po, ang ipauupo sa akin na upuan ay mga tinik. Kung yun ang naplano, talagang aranza su. Napakahalagang bahagi po ito ng ating pagkilala sa ating reyna at ina. Matatagpuan siya kung nasaan ang kanyang anak, pati po sa lugar na matinik. Minsan, ang hanap natin ay yung mga maaayos, mga makikinis, mga madadaling puntahan at upuan. Okay naman yun, hindi naman masama yun. Pero ang mahal na ina, kaya, gusto niya pumunta sa mga dawagan. Mahalagang bahagi po ito sa tingin ko sa misyon ng ating dambana. Nasaan ang mga katinikan? At muli nating makita ang mahal na ina doon. Sa Biblia, meron pong mga bahagi na ang tinik ay nagiging mahalaga. Ang isa po ay sa aklat ng Henesis. Pagkatapos magkasala ni Adan at ni Eva at sila'y nagtatago, ano ang sabi ng Diyos kay Adan? Sabi niya, dahil sa ginawa mo, dahil sa iyong pagsuway sa akin, ang lupa ay isinusumpa. Ang lupa na dati kaibigan ng tao, nagpapakain sa tao, dahil sa kasalanan ng tao, pati ang lupa nadamay. At ano ang bahagi? Sabi ng Diyos, ang lupa magkakaroon ng tinik. Yan ang aanihin mo. Kaya ang pagtatrabaho, sa halip na maging kasaya-saya, creative, magiging pabigat. At ang aanihin mo pa ay tinik. Mahalagang paalaala yan sa atin. Nangyayari sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo
ang lupa ay parang tinik. At yan ay dahil sa kagagawan ng tao. Mga dating palayan na ngayon ay parang hindi na mamunga-munga, kaunting ulan, nagiging mistulang dagat, pati ang mga kilalang mga big, great metropolitan centers of the world. Gawayan ng tao, yang tinik, kapag nawalan ng responsibilidad, kapag namayani ang pagkaganid, nasisira ang lupa, nasisira ang dagat, nasisira ang kalikasan, at ang ating mga trabaho, madadagdagan pa ng corruption, ang bunga, tinik. Pero wag tayong mabahala. Naho, ang mahal na ina, nandyan. Naalaala nyo yung kasal sa Kana na ubusan ng alak? Wow! Malaking kahihiyan yan doon sa pamilya, lalo na sa nobyo. Pag-uusapan niya ng madla, sasabihin, araw pa lang ng kasal, naubusan na ng alak. Anong klaseng asawa yan? Alak pa lang, hindi niya na magawa. Ang mahal na ina, ang nakakita ng tinik na yan, kulang sa alak. Kulang ang pagkain at lumapit sa kanyang anak. Hindi siya ang kanyang anak. At sabi niya sa kanya, sa mga nagsisilbi, gawin ninyo ang kanyang sasabihin. At umapaw ang alak. Naalaala ninyo yung mga nakinig kay Jesus, 5,000. Tapos sabi ng mga apostoles, pauwiin na, hindi natin niya mapapakain. Ilan ba meron tayo? 5 tinapay at 2 isda. Paano mo nga naman mapapakain ang 5,000? Pero dahil inialay noong bata, hindi niya pinagkait. At dumaan naman sa kamay ni Jesus, yung 5 tinapay at 2 isda, dumaan sa mga mapagpalang kamay, napakain ang karamihan. Kapag tinik na may nagugutom, kailangan natin si Jesus at kailangan malinis na kamay. Baligtarin po natin, 5,000 tinapay at 5 lang yung pakakainin. Kapag yung 5,000 tinapay dumaan sa mga kamay na matitinik, yung 5 tao na yon, magugutom yon kahit may 5,000 tinapay. Pero kung 5 tinapay daraan sa kamay na mapagpala, daloy ang biyaya, ang tinik ng kagutuman na pawi at sumobra pa. Isa po sa misyon ng dambana ng Aranzazu, hanapin ang tinik sa ating environment, sa ating lupa, sa ating dagat, na hindi na nagiging mabunga. Magpasama sa mahal na ina, lumapit kay Jesus, at makita natin muli ang kasaganaan ng lupa. Itutuloy ko pa po ba o tama na ito? Baka sabihin nyo, Bishop Stud, ba't naman si Cardinal pa ang inyong inimbitahan? Puro tinik lang pala ang ipapakita. Sabi nyo, oo, hindi, meron pang 2 tinik. No. Ang ikalawa ay galing naman kay San Pablo
Sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, sabi niya, ang anghel ni Satanas ay nagbigay ng thorn in the flesh, isang tinik sa aking laman. At yun ay pinakikiusap niya sa Diyos, tanggalin. Ano kaya yun? Hindi natin alam. Pati po yung mga experts sa Biblia, iba-iba ang interpretasyon. Sabi nila, baka may karamdaman si San Pablo. Sabi nung iba, baka meron daw parang problema sa pagsasalita si San Pablo. Sabi naman ng iba, siguro yung thorn in the flesh ay ano lang, yung mga limitasyon bilang tao. Sabi ng Diyos kay San Pablo, nung pinamimintuho ni San Pablo, pakialis itong tinik. Ano ang sagot ng Diyos? Ang biyaya ko ay sapat na sa iyo. At naunawaan yun ni San Pablo. Yung tinik na yun ay para manatili siyang mapagpakumbaba. Kasi kung wala yung tinik na yun, yayabang siya. Yayabang siya. Pero yung tinik na yun, ano ang naging tugon ng Diyos? Hindi man maalis yung tinik, sabi, pinangako naman ng Diyos, ang biyaya ko ay sapat na sa iyo. Yan. Naku po, ang mga tinik ng kayabangan, no po, ang mga tinik na kaya ko lahat yan, ang mga tinik na ako ang pinakamagaling, nako, yang ganyan, nagiging tinik din sa iba. Kaya kung meron tayong tinik na parang limitasyon, no, tingnan natin ano ang mensahe ng Diyos. Ang kanyang biyaya ay hindi naman nagkukulang. Bakit ba hindi tayo kontento sa kanyang biyaya? Bakit kailangan pa nating lampasan ang kanyang binibigay? Kaya, walang tigil ang paghahanap, walang tigil ang pagkagahaman, kasi hindi pa sapat ang biyaya ng Diyos. Yung ganong tinik, bagamat masakit, ay may paalaala. Umasa ka sa Diyos at sa kanyang biyaya. Sapat na ang biyaya ng Diyos. Sa Ebanghelyong narinig natin, ang mahal na ina, binisita ng anghel at sinabi, oy, may mission ka. Maglilihi ka at ang ipanganganak mo ay anak ng makapangyarihang Diyos. Mayroong tinik, hindi galing sa Satanas, tinik na limitasyon. Sabi ni Maria, paano mangyayari yan? Wala akong asawa. Hindi ko kaya na maging ina ng ako lang eh. Wala akong asawa, hindi pwede yan. Anong sagot ng anghel? Ang Espiritu Santo ang lulukob sa iyo. At tinanggap ni Maria yung biyaya na higit pa sa kanyang limitasyon at isinilang ang manunubos ng mundo. Yung ilang tinik na gusto nating alisin, baka sinasabi ng Diyos, hayaan na muna yan tinik na yan kasi para maging humble ka. Baka pag wala na yung tinik na yan, umaarangkada ka na dyan sa kayabangan. Inililigtas kita, umasa ka sa biyaya ko. Ay,
Pag may kakilala ho kayo na ayaw tanggapin na sila'y may mga limitasyon, may mga tinik, pakikalabit ninyo. Sabihin nyo, hoy, may mensahe sa iyo ang Birhen ng Aranzazu. Puro katinik eh. Ayaw mo lang tanggapin eh. Make-up ka ng make-up para magmukhang maganda. Tinta ka ng tinta para mukha kang bata. Ang buhok mo nga itim na itim, ang kilay mo naman puting-puti. Sino pa ang nilinlang mo? Tanggapin na yung mga tinik na yan kung uuwi yan sa pag-asa sa Diyos. Baka talagang ako'y nagiging tinik na, kaya tatapusin ko na. Ang ikatlong tinik, ang alam nating lahat, ang koronang tinik ni Jesus. Ito ay sagisag ng pagkukutya kay Jesus. Sa halip na koronang tunay bilang hari, siya na itinuring na kriminal, ginawaan nila ng koronang tinik. At hinampas-hampas ang ulo niya at sinabi, ang aming hari, pangungutya. Pero hindi lamang doon nakaranas ng koronang tinik si Jesus. Hindi nga siya isinilang sa maayos na bahay, sa sabsaban. Tinikyan sa mga ina na hindi malaman kung saan manganganak. Kasi walang pang down payment sa klinika, walang pang down payment sa ospital. Kaya kung saan-saan, tinikyan. Naranasan niya ni Jesus. Pagkatapos ipanganak, pinagtangkaan agad ang buhay niya ni Herodes. Tumakas sila. Isang tinik, naging refugee si Jesus. Kasama niyang refugee, si Maria at Jose. Nawala 12 anyos. Namiesta sila. Pag-uwi, wala ang bata. Nag-iiba na. Ang bahay ko ay ang bahay ng Ama. Malaking tinik yan sa magulang na ngayon ay nakikita ang anak na nakikita na rin ang kanilang misyon. Tapos lahat ng panglalait kay Jesus na nakakarating kay Maria, tinik yan hanggang si Jesus ay ipinako sa krus. Suot ang koronang tinik. Tumakas ang mga apostoles. Sino ang nanatili doon? Si Maria. Nakikiisa sa tinik ng kanyang anak. Ang nangyari sa Oñate, Spain, ay nangyari na noon. Si Maria nasa tinik, lalo na ng kanyang anak. Kaya naman, sa muling pagkabuhay ni Jesus, si Maria ay kanyang isinama. Iniakyat sa kaluwalhatian ng langit. Ang tinik ng pakikiisa kay Jesus ay paanyaya sa atin. Sana po ang ating dambana tumulong lalo na sa mga magulang na naghahanap paano nila isisilang ang kanilang anak. Paano nila palalakihin ng maayos. Sana matulungan natin yung mga refugees, yung mga walang matuluyan. Yan ang mga tinik na pinagdaanan ni Jesus. Tulungan natin ang mga ina na hanggang ngayon ay hinahanap ang kanilang mga anak na hindi nila alam kung nasaan. Dinakip ba? Pinatay na ba?
At pag nandun tayo, baka magulat ang mga tao. Di ba? Taga San Mateo ka? Di ba? Taga parokya ka ng Aranzazu? Bakit ka nandito? Bakit nandito ka sa mga tinik-tinik ng buhay namin? Simple lang ang sagot. Nandun ang mahal na birhen. Nandun ang kanyang anak, Aranzazu.